ay patago. Kung hindi man patago, talagang wala silang chance to be able to hear because for many of them, ang pakikinig ng salita ng Diyos o ang pagtanggap sa salita ng Diyos is a matter of life and death, 'no? Puwede kang mamatay, 'no? Puwede kang, mamatay because of your desire to be able to hear from the word of God. Pero tayo po sa Pilipinas, wala tayong gano'ng klaseng restriction, 'no? Wala tayong gano'ng klaseng mga problema sapagkat napakalaya ng ating bansa in terms of preaching the gospel. Kaya we should take advantage of that para sa gano'n ay patuloy na lumawak ang kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? 'No, so tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na muli kami po ay nagtitipon sa inyong pangalan. Salamat po sa kalayaan to be able to worship you and declare your goodness, Panginoon, sa aming bansa. Even as well receiving from your word. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong ito at dalangin po namin na samahan niyo kami maging sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Mangusap ka sa bawat isa sa amin at baguhin mo po ang aming buhay sa pamamagitan ng inyong mga salita. Kaya po, pinagkakatiwala namin sa inyo ang panahong ito, Panginoon, na sa pamamagitan po ng aming pakikinig ay tunay na mauunawaan namin ang lubos na layunin at plano mo para sa bawat isa sa amin. So, Father, we thank you and bless you this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. So mga kapatid, tayo po ay today is March 23 at nasa ikalawang huling bahagi na tayo ng ating buwan ng Marso at ganun din ang ating series o tema na ating pinag-aaralan po itong buwan nito. And we were talking about the church, no, the body of Christ. We were talking, no, for the last several Sundays about God's plan and purpose. Sapagkat ninanais po natin na ang bawat kabahagi ng House of Refuge Community ay maintindihan natin bawat isa ang layunin at plano ng Diyos para sa kanyang iglesia. No, ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 16, verses 16 to 18, when talking with Peter, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, upon this rock I will build my church. No? Tatayo ko ang aking iglesia at maging, no, sabi doon, even the gates of hell will not be able to prevail against it. Walang sino mang makakagapi ng iglesia ng Panginoon. At mahalaga nga na ang bawat tao, ang bawat individual na bahagi ng iglesia ng Panginoon ay maunawaan ang layunin at plano ng Diyos. And for the last Sundays, tinignan natin, no, that one of the purposes of God's church is to serve others, di ba? Yung paglingkuran natin ang bawat isa. At pangalawa, tanggapin natin ang bawat isa. No, ano man ang ating mga kahinaan, ano man ang ating mga pagkakaiba-iba, ano man ang mga differences, no, with our personalities, is that as long as you are part of the body of Christ, we have to accept. Amen po ba? No? Tanggapin natin ang bawat isa. Natanggap niyo na ba yung bawat isa sa atin? No, ang mga taga Cebu, magkikita pa lang tayo next month. Kaya, next month ba? Hindi pa. Sa May, no? Doon pa lang tayo magkikita ng mata sa mata, ng ngipin sa ngipin, no? Na makikita natin ng bawat isa. And of course, it is our prayer that we would be able, no, to accept one another. We have to be belong, no, sa isang local family ng ating Panginoon. And of course, last Sunday, pinag-aralan natin na ang isa po sa layunin, naisin ng Diyos para sa kanyang iglesia is for us to be a message bearer. Tayo po ay maging tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. Tayo ay maging tagapaghatid ng balita kung ano man yung naisin ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Of course, nagkakaintindihan tayo na we're not talking about
doing marites 'no, yung, magtsismis tayo ng buhay ng ibang tao, but basically itsismis natin ang gospel, ang mabuting balita ng ating Panginoon. And so this afternoon, ang ating pag-uusapan naman, isa rin sa mga functions o layunin ng Diyos para sa atin, not only for us to be a message bearer, but for us to be God's proclaimers, 'no? Hindi lamang pala tagapaghatid ng balita, kundi maging tagapagpahayag ng kanyang mabuting balita. Kasi 'di ba, naalala niyo ba nung unang panahon meron tayong mga kartero? Alam niyo ba yung kartero diyan sa Cebu, 'no? Ito yung anong tawag dito, postman, 'no? Sila yung mga tagapaghatid ng sulat, 'di ba, sa mga bahay natin nung mga panahon na wala pang social media, mga panahon na wala pang email, 'no? Ang paraan ng komunikasyon noon ay sa pamamagitan ng koreo o yung mga sulat, 'no, na ang tawag ngayon ay snail mail kasi nga mabagal, 'no? Pero ang mga kartero nung unang panahon, sila yung mga tagapaghatid ng sulat sa ating mga tahanan. Ang mga sulat na 'to normally ay naglalaman ng mga mensahe, ng mga kaisipan at kalooban ng mga taong nagpadala nito sa atin. Pero wala silang explanation. They don't need to talk about that letter. Oo, wala silang obligasyon para sabihin kung ano ang laman ng sulat na yun, kundi ihatid lang, 'no, na for many, yung magandang balita that they have to hear from their loved ones or relatives. It's the same thing as well with what we are talking. We are not just to be a message bearer. But of course, yung mensahe na ating dala ay dapat magkaroon tayo ng panahon o pagkakataon to be able to proclaim it to the people. In other words, isa po sa layunin ng Diyos sa atin ay ipahayag natin sa iba ang mabuting balita ng Diyos para sa buong sangkatauhan. And it is the same thing that the Apostle Paul did, no, during the time that he was ministering, and marami po sa mga records, 'no, yung pong mga tala ng mga ministry na ginawa ni Apostle Pablo ay nandiyan po sa aklat ng mga gawa. Kaya po babasahin po natin ngayong hapon ang, huling bahagi actually ng aklat na ito, itong aklat ng mga gawa. Ah, nung kami po'y nag-aaral, hindi lang ho ito tinawag na The Book of Acts, kundi ito po ay karaniwang sinasabi na The Acts of the Apostles, 'no. Ito yung mga ginawa, mga naging gawain ng mga apostles after the Lord Jesus Christ. Kaya not just the Book of Acts, but it's the book of the Acts of the Apostles. Yung ito po yung naging tala ng mga bagay na ginawa ng mga apostles during that time. And one of them was the Apostle Paul. Tingnan po natin ang sabi niya dito sa verse 30 to 31. Ang sabi po rito, nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon sa bahay na kanyang inupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Sa Ingles, he lived there 2 whole years at his own expense and welcomed all who came to him, proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with boldness and without hindrance. Malalaman po natin dito po sa naging, kuwentong ito na bakit ba si Pablo ay, kinakailangang umupa. Alam niyo ho, during that time, si Apostle Pablo was actually put under house arrest, 'no. Siya ho ay, inakusahan, siya ho actually ay nabilanggo, ngunit dahil siya po ay isang Romano, isang Roman by citizen, hindi ho siya ikinulong doon po sa tinatawag na mga bilangguan, kundi he was put under
house arrest 'no. Alam niyo man 'di ba yung konsepto ng house arrest ngayon ano? Ang kaibahan nga lang dito nung unang panahon, kinakailangang umupa. Oo, ngayon parang, kung meron kang malaking bahay 'no, you can live there 'no, dun sa sarili mong bahay. Pero of course merong mga limitation, may mga restrictions. At ang sabi po rito, sa loob ng 2 taon, si Apostle Pablo have welcomed 'no, tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya, lahat ng mga dumadalaw sa kanya. Pero mga kapatid, hindi lang niya siguro pinapameryenda yung mga dumadalaw sa kanya. In verse 31, it says here that while people are coming to his place, ang sabi po, he proclaimed the kingdom of God and teaching them about the Lord Jesus Christ. Ano po ang kaparaanan? With boldness and without hindrance. Grabe, pastor. Nakakulong na, under house arrest na rin, pero ang sabi rito, patuloy, buong tapang siyang nangangaral, malayang nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Kakaiba hong uri ng pananampalataya. Tayo kaya, kung tayo kaya ang makulong dahil ang ating kasalanan lang, yung tayo ay naglilingkod kay Jesus, magagawa kaya natin yung ginawa ni Apostle Pablo? Ang tindi ho, mga kapatid. Kakaibang uri ng pananampalataya that despite of the fact that he was under house arrest, aba, nagawa pa rin niyang sundin ang utos ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20, that for all the disciples, for all the believers of Jesus Christ, ang mandato that we have to go and make disciples. Lahat daw po ng nananalig kay Jesus, lahat ng tagasunod ni Jesus ay dapat nung humayo at gawin niyang alagad ang lahat ng mga bansa. Alam niyo po, noong ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit at nagbigay ng utos na ito, dito po sa aklat ng mga gawa nakatala ang lahat ng mga ginawa ng mga apostles, na even without Jesus physically with them, but nevertheless, the disciples carried on God's mission. Ipinagpatuloy ng mga disciples ang misyon ng Panginoon under the power of the Holy Spirit. And dito po, nakita natin sa binasa natin, patapos na yung libro ng mga gawa. Patapos na rin siguro yung buhay ni Apostle Pablo. But still, ang sabi po, he continued to proclaim about Jesus for everyone who come to visit him. Walang palya na ipinapahayag niya ang ebanghelyo o mabuting balita ng ating Panginoon. And do you know mga kapatid that the same mission is actually passed on to us, na tayo pong mga followers ng Panginoon at bahagi ng kanyang iglesia, ng kanyang House of Refuge community, we also have to do the same, na tayo po ay hindi dapat tumigil sa pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po ba? No, nararapat po that we as Christians today, in every way and in any way, we must be able to carry on God's mission. Meron kang mission. Ang bawat isa po sa atin, kahit saan man tayo nakatira, sa Taiwan, sa Osamis, sa Cebu, sa Montalban, no, kahit saang panig, sa Isabela, kahit saang panig man tayo ng mundo, as long as you profess to be a believer of the Lord Jesus Christ, you have, in any way and in every way, we have to be able to fulfill God's mission. Tanong po natin ngayong hapon, papaano ba natin maipoproklama ang ebanghelyo sa ating ayon sa ating konteksto today?
Of course, nung panahon nila Pablo, meron silang ibang kaparaanan o strategy which are applicable on their context, in their context. Tayo po sa panahon natin, ano kaya mga panuntunan ang puwede nating matutuhan ukol sa pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Number one, mga kapatid, bilang kaparaanan ng pagpapahayag as proclaimer of God's message, number one is that we have to be deliberate, no? Sa verse 17 po of the same chapter, no, ang sabi po dito sa 28:17, makaraan ang 3 araw, no, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magtipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa pamahalaang Romano." Eto 'no, alam niyo kasi yung mga, huling bahagi ng buhay ni Pablo, dumadami na yung mga umuusig sa kanya. Si Apostle Pablo, who used to be the persecutor, 'no, ito yung matinding taga-usig ng mga Christians during his time, aba eventually siya na yung inusig. Ano pong ginawa sa kanya? Siya ho ay pinaratangan, sabi nga niya, "Wala akong ginawa laban sa ating kultura o sa ating batas o kaugalian ng ating mga ninuno." Hinuli lang siya sa Jerusalem at dinala, isinakdal sa pamahalaan because of his faith in the Lord Jesus Christ. But nonetheless, mga kapatid, makikita natin na malayang ipinapahayag ni Pablo sa iba't ibang grupo ng mga tao doon sa kanilang bayan. Ang sabi po rito, patuloy niyang ipinapahayag sa kanila kung sino ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Dito po sa binasa natin, he was not only telling them about his ordeal, about his experiences bilang isang bilanggo dahil sa kanyang pananampalataya, but he was telling them how good God is into his life. And the same thing as well with us ngayon, mga kapatid. Tandaan po natin na bilang mga mananampalataya, we all have the freedom. We all have the liberty to be able to deliberately proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. Si Pablo, house arrest, pero tuloy-tuloy ang kanyang ministry. In fact, yung kanyang pagkakakulong ay hindi naging hadlang para hindi siya makapagpatuloy ng pangangaral. Na ito nga ang naging platform, ito ang naging kaparaanan niya for him to be able to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, in the same way with us today, tandaan po natin that no matter of our circumstances, we can be deliberate in gathering people together to explain the hope that is in us. Mga kapatid, hindi hadlang ang anumang sirkumstansya ng buhay natin para hindi natin maipangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po ba? 'Di ba yun nga yung kinanta natin kanina, I speak Jesus. I speak Jesus in the mountains. I speak Jesus on the streets. I speak Jesus to those who are mentally troubled. I speak Jesus to those people who are in depression. Anything, mga kapatid, malaya tayo makakapagpahayag. Ang problema lang, kaya hindi makapagpahayag ng ebanghelyo ang iba kasi tayo mismo hindi tayo malaya from our fear. Hindi tayo malaya mula sa mga pagkatakot o pagkaduwag natin na sabihin natin sa iba ang mabuting balita ni Jesus. Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Parang wala akong narinig, ah.
'di ba? Kinakailangang palayain natin ang sarili natin at hayaan natin gamitin ng Panginoon so that deliberately we can proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. I'm sure wala pa ho sa ating naaaresto siguro, wala pang nabibilanggo o wala pang under house arrest ngayon. Eh, si Pablo nga kapatid, naaresto, naka-house arrest, pero hindi tumitigil, 'di ba? Masakit lang ang ngipin, hindi na makapagsalita. Masakit ang ulo, ayaw ng sumimba. Yung iba may problemang pera, ayaw ng ano, ayaw na kay Lord, nagtatampo na. Oh, iba may sakit lang, ayaw na natin 'no. Meron tayong iba't ibang mga challenges sa buhay and then unfortunately we decide, "Ayoko na, kasi parang wala naman ng Diyos sa buhay ko." Mga kapatid, si Pablo arestado, nakakulong. Ano sabi ng Bible? Tuloy-tuloy siyang tumatanggap ng mga panauhin at pinapangaral ang kaharian at ang kaligtasan ng Panginoon sa buhay ng mga tao. We must deliberately proclaim the gospel. Number two, we must be persistent. Hindi lang pala malayang ipahayag, kundi tuloy-tuloy nating ipahayag. Ang sabi po sa verse 24, may naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang mga sinabi. Referring to the Apostle Paul. Sa English, and some were convinced by what he said, but others disbelieved. Naintindihan niyo ba yung binasa natin mga kapatid? Si Pablo na yan meron siyang mga karanasan na may mga naniniwala sa kanya, people that were convinced because of the words that he says, but also there are others who don't believe on him. Kaya nga ang sabi ko natin, sa pagpapahayag ng mabuting balita, kung si Pablo nga naranasan niya, kung si apostol na nga siya, sabi natin very close na talaga kay Lord. No, habang nagtuturo, habang nagpi-preach, habang nagkikwento sa iba, meron naniwala, pero meron din namang hindi naniniwala. In other words, we can also expect the same na sa ating pong pagpapahayag ng salita ng Diyos, meron at meron mga tao na hindi maniniwala sa atin, but we have to be persistent. Si Pablo ho, no, mababasa natin sa Book of Acts that there was a time that he preached the gospel from morning to evening. Naalala niyo ba yun? Sino ba yung nahulog, pastor? Yung nakikinig kasi hanggang gabi, tapos nakatulog siya? May nahulog? Buti na lang yung nahulog na yun na habang nakikinig siya, nakatulog siya tapos nahulog siya. Buti na lang hindi namatay, no? Nabuhay. Kasi nga si Pablo was very eager. He was very eager to teach the gospel to them. At ang sabi ng Bible, from morning till evening. No? Nangaral siya, nagturo siya to those who believe on him at ganon din sa mga hindi naniniwala sa kanya. But the bottom line is that the Apostle Paul was very persistent that in spite of the time, no, sa kabila ng mga katotohanan na maaaring napapagod din siya sa pagtuturo, and yet he preached to anyone who would listen. No, alam nyo, hindi naman kasi madali magturo. I'm sure Sister Lilia, teacher yan, o ewan ko iba sa inyo, sa atin kung may guro. Pero like what I'm doing, hindi ko madali, no, na magturo, no? Kasi siyempre sa pagtuturo pa lang kinakailangan meron kang mga preparasyon na gagawin, meron kang sa mga teacher nga may lesson plan na dapat na maging guide ng pagtuturo mo. Hindi mo mahirap, hindi siya madali, no? Even preaching, hindi siya madali. Pero sabi nga rito si Paul, in spite of nung mga challenges in preparing, in the delivery of the message, he was persistent.
especially to those people who would want to listen from Him. Ibig sabihin mga kapatid, tulad po natin ngayon, hindi siguro lahat guro, pero lahat sa atin merong kakayahan para magkwento, lahat sa atin ay merong abilidad para sabihin sa iba kung ano yung mga bagay that we have been receiving from the Word of God. And we have to remember na hindi lahat ng sasabihan natin maniniwala. Hindi lahat ng share natin tatanggapin yung ating sasabihin. But we must never be discouraged when we face rejection because of our preaching of the gospel. Huwag daw tayong manawa, no? Ilan sa atin ay involved sa marketing, 'di ba, Fe? Naniniwala tayo sa produkto natin, eh. Kaya natin binebenta kasi alam natin makakatulong sa buhay ng tao, na kahit i-reject ka ng isa, hahanap ka pa din ng iba kasi naniniwala ka sa produkto mo, na merong impact, merong benepisyong madadala sa kanyang buhay. The same as well with our product, our spiritual product, the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang sabi natin last week, ang ebanghelyo ng Panginoon ay may kakayahan para magbago ng buhay ng tao at para maghatid ng kaligtasan sa buhay ng mga tao. So we must never stop. We must never be discouraged na kahit merong mag-reject sa atin, merong tumanggi, may umayaw, tuloy-tuloy lang ipahayag natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen, mga Amen. kapatid. Huwag tayong panghinaan ng kalooban because the gospel that we have has the power to transform and bring salvation into the life of every person on this earth. Pangatlo, we must be inclusive. Sa verse 28, ano ibig sabihin ng inclusive? Dapat lahat kasama, lahat makikinabang. Ano po sabi sa 28? Dinagdag pa ni Pablo, when the Apostle Paul was talking to the Jewish leaders, sabi na Pablo sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hentil ang kaligtasang ito na mula sa Diyos at diringgin nila. No? Siguro parang, kasi alam nyo, during that time, marami sa mga nagre-reject ng gospel were actually the Jews, no? Yung mga Hudyo. Siguro, parang naano na si Pablo sa kanila na, ang kukulit niyo 'no, parang wala ho sa Bible yung ang kukulit, siguro parang naano niya na, "Okey, ayaw niyo, pero tandaan niyo sinasabi ko sa inyo ngayon, ipinahayag na sa mga hentil ang kaligtasang ito na mula sa Diyos at meron siyang dugtong, and they will listen. Therefore, let it be known to you that this salvation of God were brought to the Gentiles, and they will listen." Mga kapatid, ang ibig sabihin, nung unang panahon, panahon ni Jesus, ang mabuting balita is supposed to be intended for the Jews, para sa mga Israelita, para sa mga Hudyo. But eventually, sa paglipas ng panahon, sa pag-uutos ng Panginoon sa kanyang mga disciples, ang ebanghelyo ay naging hindi lang para sa mga Hudyo, but for all the people. Hallelujah! Kasi kung hindi nakasama ang mga hentil, wala din tayong mga Pilipino ngayon na matatanggap na ebanghelyo na galing sa ating Panginoon. Kaya nga, Amen. pagpapahayag ng ebanghelyo ay hindi lamang para sa mga iilan, hindi lamang para sa mga mayayaman, hindi lang para sa mga matatalino. Ang ebanghelyo ay dapat nating ibahagi para sa lahat. Hindi lamang para sa mga Israelita, but for all the nations of the world. That is why si Pablo, meron po siyang matibay na kumpiyansa sa plano ng Diyos para sa mga hentil. Mga kapatid, sikapin po nating
abutin ang lahat ng uri ng tao. Hindi lamang yung mga siyempre nandun yung tendency na hanapin natin yung mas mababait 'no, i-share natin yung mga mababait sila 'no, hindi sila palaway, hindi sila masasamang ugali, okey lang yun. Pero mga kapatid, it must be inclusive. Kasi kung halimbawa katulad ho namin, kung walang nag-share sa amin, eh, masama kaming tao nun, eh, si pastor 'di ba? Mamamatay ho, eh, mamamatay kambing, oh, 'di ba? Marami siyang mga krimen na na ginawa nun laban sa mga kambing na yung, karapatan ng mga kambing na mabuhay. Na ako naman, I have been into drugs, I have been into, gangs 'no, I have been into drug pushing 'no. Marami akong mga sabay sa buhay. Pero kung wala hong nag-share sa akin at ang shinare lang mababait, eh, wala hong Pastor Mario ngayon. Hello? Kaya sabi natin maging inclusive na lahat ng mga tao. Kasi ang isa pong kagandahan ng ebanghelyo ng Panginoon is that it is meant for all people. Okay, ayaw niyo, sige hanap tayo ng iba. Tulad ng sabi ni Pablo, ayaw niyo mga Hudyo, ayaw niyo bilang mga Jewish leaders. Sige, tandaan niyo, dinala na ni Lord ang ebanghelyo sa mga Hentil. In other words, sa kabila ng mga natural prejudice o yung mga biases natin sa mga tao, we must preach the gospel inclusively. Amen po ba? No? Sikapin natin na magpagamit sa Panginoon. At it includes people that we don't like. Yung mga tao na baka hindi nagbabayad, pinag-usapan natin kagabi 'no, nangutang sa'yo hindi nagbabayad, eh, unbeliever pa, she-sharean mo ba? Sharean mo pa rin 'no. People that we don't like, people that we hesitate to preach or proclaim the gospel. Parang ito yung kapitbahay mo na masungit, ito yung kapitbahay mo, ito mag-anak mo na kaaway mo, nonetheless, preach the gospel to them. Hello? No amount of opposition and suffering will stop us from doing the work of God. Alam mo, kahit nga nasa banig ka na ng karamdaman, you can still do the work of God. Kahit mamamatay ka na, you can still share the good news of God's salvation in your life. Alam niyo, hangang-hanga po ako sa mga taong ganun, yung bang alam niya malapit na siyang kunin ni Lord pero grabe pa rin mag-evangelize. Tayo kaya, 'pag may sakit tayo anong feeling, kawawa naman ako, mamamatay na ako, 'di ba? Imbes na i-share mo si Jesus, kinakaawan mo yung sarili mo, parang ilang araw na lang ako, mamamatay na ako, parang kawawa naman ako, kawawa naman pamilya ko. Pero yung iba hindi gano'n, excited sila and they still continue talking a lot about Jesus Christ. Mga kapatid, let us try in any way possible to preach the gospel to anyone, no matter ano man ang maging sirkumstansya ng buhay natin, ano man maging panahon ng buhay natin, i-preach pa rin natin ang ebanghelyo ni Lord. Amen po ba? Amen po ba? Mga kapatid, Amen. may kakilala ho ako. Ito nasa picture na ito. Yan hong lalaki na yan, yang, maputi na ang buhok. Kung gagawi ka ng Manila, sa bandang Makati, 'pag may makita kang mataas na building may nakalagay na "In God We Trust", 'no, "In God We Trust" dun sa tuktok ng building na yon, siya ang may-ari nun, siya ang presidente. Mm. Kakilala ko siya, kakilala din niya ako. Oh, ah, kinuha ko pa ang kumpare yan ninong ni Steph, eh, nung, many years ago. Pero alam niyo 'tong taong ito, bilyonaryo, pero kahit saan siya mapunta eto nasa kaliwa yung maitim na barong sa Shangri-La yata ito. Kasi siyempre mayaman ka, magla-lunch ka, Shangri-La gano'n 'no. Pero alam niyo ang ganda sa kanya kahit saan siya magpunta, meron siyang bitbit na pamaypay, 'yan oh, nakalagay, "The Gift of Life." Alam niyo, sino man ang makausap niya, malaking tao kasi kaya niyang kumausap ng presidente, kaya niyang kumausap ng mga senador, ng mga government officials, pero he will see to it
na lahat na nakakausap niya, na ipapaliwanag niya yung buhay na kaloob sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. I mean, big time ho 'to mga kapatid. Yun lang matataas na mga condominium na may nakalagay na "In God We Trust." Sa kanila yun, siya ang presidente ng City Land Development. Isang masugid na mananampalataya at ang matindi sa kanya, kahit sino, kahit saan, parati siyang may bitbit. Kung hindi yung card na gift of life, pamaypay kasi summer season ngayon, eh. Meron kang, contact ano 'no, merong entry point, bibigyan ng pamaypay, yung pamaypay na yan, eh, may nakasulat tungkol sa kaloob ng Diyos na buhay sa pamamagitan ni Jesus. Napakayaman mga kapatid. Pero malayang nagpapahayag ng salita ng Diyos, ano na ho 'to, nagka-liver cancer na, nagkaroon na siya ng liver transplant mga 5, 6 years ago. Inoperahan diyan sa Hong Kong. Binigyan pa ni Lord ng buhay. Operado na ho. Tuloy-tuloy ang pagse-share ng gospel. Very persistent. At mga kapatid, ang taong ito, grabe ho talaga. Kahit saan, kahit anong panahon, kahit sino, kaya niyang ibahagi ang salita ng Diyos. Sana all, Amen. sana lahat ng Christian ganon. Amen. Sa lahat ng panahon at lahat ng pagkakataon, ibahagi natin si Jesus. Hindi mo kinakailangan maging mayaman, hindi ka naman kinakailangan maging mahirap. Ang kailangan mo lang, yung kagustuhan mong sumunod sa pinapagawa ni Jesus sa iyo bilang bahagi ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia. Nawa tulungan tayo ng Panginoon mga kapatid na magampanan natin ang ating tungkulin to proclaim the gospel deliberately, persistently, and without any hesitation. Lord, nandito po ang buhay namin, kilala mo po kami. Sana po maging willing ang bawat isa sa amin sa iba't ibang dako, sa Cebu, Isabela, Taiwan, Manila, Montalban, even us from here in Tagaytay, na maging willing kami, Panginoon, to be your proclaimer. Gamitin mo po kami, Panginoon, na wag lang kami makontento, Panginoon, with everyday sins ng aming buhay. But Lord, ma-revive, bumalik sa amin ang passion of sharing your gospel to everyone. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Praise God. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa mga very inspiring message ngayong hapon. At totoo nga po na we must be a living testimony to others. At atin niyang gagawin dahil yan ay dahil napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay at marami pa po tayong mga souls na mawin if we do share the good news. Salamat po, Pastor. At ang susunod po na ating gawain ay ang prayer for the persecuted church na pangungunahan po ng ating Sister Grace Chu. Sige po, magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ay nakatuka sa ating prayer sa mga persecuted church sa lugar ng Nigeria. At ang lugar po ng Nigeria ay check ko muna yung outline. Sa lugar ng Africa. And dito po ay makikita natin na talaga po sila ay nakakaranas ng mga pag-uusig. Gaya ng mga naaral natin ngayong hapon. So, ang mga Nigeria po ay ang
mapanganib na bansa para sa mga Kristiyano. At matindi din ang mga pag-uusig, lalo na sa hilagang bahagi ng Middle Belt ng bansa. Yun po ang ating mga summary na nababasa tungkol sa kanilang bansa. At ang mga sanhi naman ng pag-uusig na ating pong nabasa ay yung pong mga grupo ng Islamic extremists. Yung mga Boko Haram at yung mga ISWAP na kilalang pangbomba, pagpatay at pagdukot sa mga Kristiyano. At pangalawa, ang mga militante mula sa Fulani tribe. Tapos umaatake sa mga pamamayan ng Kristiyano, sinusunog ang mga bahay at pumapatay. Nagpapalayas din sila ng mga tao na ayaw sumanib sa kanilang pangkalahatan. So malaki ang mga panganib at pag-uusig na natatanggap ng mga Kristiyano doon. Kaya po tayo ay sumasali sa pangkalahatang ito na nananawagan talaga ang mga taga-Nigeria na isama natin sila sa kanilang pananalangin, lalo na po sa kanilang mga liderato na sumasangguni dito sa mga pangkalahatang ito. Parang hindi na rin safe sa kanila. Kahit may mga leader silang, mga leader sila na tumatayo bilang isang taga-pangulo, parang naranasan nila na hindi po sila safe. At marami din silang mga tribes doon na nagkanya-kanya. And marami din silang mga pinagkakaabalahan, mayaman din sila sa kultura, tradisyon, at mga bagong pamaraan. Pero ang puso ng tao ay nahiwalay din sa Diyos. Kasi meron pong mga Nigerian na hindi po Kristiyano. Ito ay nabubukod sa mga Islam. Kaya patuloy nananawagan ng panalangin po at panawagan sa buong daigdig na sa araw-araw ng ating pamumuhay, idaasa natin at tulungan natin sila na ipagdasal ang kanilang mga natatanggap na mga sitwasyon na hindi nila maintindihan. At ang kapayapaan na ito ay matatanggap lang nila kung magkaisa sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. So tayo po ay manalangin. Ang ating pong prayer sa kanila ay ating pong ipanalangin na ang bawat mga taga-Nigerian ay makakilala sa Panginoong Jesus na siyang tagapagligtas, ang katarungan at ang kapayapaan. Number 2, ipanalangin natin para sa mga persecuted Christians na ang kalakasan, katatagan ng pananampalataya at kapayapaan sa kabila ng takot ay magdulot ito ng lakas sa kanila araw-araw na sila po ay dumulong sa kaligtasan at dumulong sa kapit ng habag ng Diyos na hindi po sila pababayaan lalo na sa mga pag-uusig na nangyari. Number 3, ipanalangin din natin ang proteksyon at katarungan na ang Diyos ang magbibigay ng mga magagandang hustisya, magagandang proteksyon sa mga nabiktima ng pag-uusig at mga panganib na kaharasan. At ang mga gumagawa ng kaharasan ay kausapin ng Diyos. Number 4, manalangin din tayo sa mga tagapag-usig na nawa
ang Diyos na ang makipag-usap sa Kanya. Kaya tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Father, Son, and the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat sa gabay at sa presensya mo na kahit po sa gitna ng mga nararaman namin na may mga bansang ganito ang nararamdaman, Panginoon. Takot, hindi sila makatulog, at patuloy sila, Panginoon, na nananawagan sa lahat ng mga Christian na marinig nawa ang kanilang mga dasal, na maghari ang kapayapaan sa bansang Nigeria. At idalangin din namin na ang mga taga-Nigeria ay magkaroon ng isang pagkaunawaan, isang bautismo sa Espiritu ni Jesus, isang salita na paz, na sa pangalan ng Panginoong Jesus at ang mga leader ay tatanggap sa isang Diyos, walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus, na iniligtas po